Magandang araw mga kapatid, mga kababayan. Welcome to my small channel. This is EJ Morse. Thank you for joining me today. Lalong-lalo na yung ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng daigdig at ang ating mga kababayan dito sa iba't ibang panig ng Pilipinas. Doon po sa mga bago lang dito sa aking channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell, pati na rin yung like button. At paki-share na rin po para lumaki ang ating community. At bago tayo magtuloy-tuloy, as usual, yung ating EJ Morse prayer. Here it goes. Sa lahat ng mga manggagawa sa pamahalaan, sa lahat ng mga public servants, tama na ang pagyayabang, itigil ang pagiging arugante. Irespeto ang batas, irespeto ang mamamayan. Huwag magnakaw, huwag maging tamad, maging mapagpakumbaba. Pasweldo kayo ng taong bayan, kami ay nakamasid, di namin kayo tatantanan. Okay, tuloy-tuloy na po tayo sa ating topic for today. Sa kauna-unahang pagkakataon, pumayag na siyang ilabas ang kanyang tunay na pangalan. Siya si Julie Dondon Patidongan, ang head ng security ng ilang mga sabungan ni Atong Ang. Isa rin siya sa 6 na kinasuhan sa pagkawala ng mga sabungero sa iba't ibang lugar sa bansa. Hindi raw bababa sa 100 mga sabungero. Kasama sa kanyang pinangalanan ang negosyanteng si Charlie Atong Ang, ang aktres na si Gretchen Barreto na kilalang malapit kay Ang at 2 iba pa. Eto na, nung mga nakaraang araw, itong alias Totoy na lumitaw ay nagsasabing meron nga daw malalaking negosyante at meron pang isang artista, sikat na babaeng artista ang sabit dito sa mga nawawalang sabungero. 34 ang sinasabing na-declare o ang na-report na nawawalang mga sabungero. Pero according to alias Totoy, ito raw ay mahigit 100. At ang sabi niya nga, ito daw ay hinuhulog, tinatalian ng pampabigat at nilalaglag doon sa Taal Lake. Na ito nga nakaraang vlog ko, sinabi ko na ang Taal Lake ay napakalalim yan. Ang lalim ng tubig niyan, nag-average ng 65 meters to 180 meters. Yung 65 meters, sinabi ko nga, mga 18 floors yan na building. At yung 180 plus meters, mahigit 50-story building yan. Kung ikukumpara natin sa height ng building. So, ganyan po kalalim ang Taal Lake. Kaya ang ating DOJ ay humihingi na nga daw ng tulong sa Japan para makahiram ng gamit para mag-search diyan sa ganyang kalalim na lake na yan. Anyway, after a few days, nung una nga ayaw pangalanan nitong si alias Totoy, yung mga sinasabi niyang sangkot sa kaso, itong araw na to lumabas na siya. At pati yung tunay na pangalan niya ay ibinigay na niya. Although hindi pa niya masyadong pinakikita ang mukha niya, medyo naaaninag lang, na medyo chabing mama siya. Ang sinasabi niya, ito nga daw si Atong ang sabit dito at iba pang mga personalidad. Sa affidavit ko yan, Mr. Charlie Atong Ang, then Eric De La Rosa, Engineer Celso Salazar. Sila ang mastermind sa nawawalang mga sabungero. Kasi Mr. Atong Ang, siya yung chairman ng Pitmaster. Siya ang pinaka-mastermind at siya ang nag-uutos na talagang iligpit yung mga yan. Sino itong babaeng artista na ito? Yung artista na yan, walang iba kundi si Miss Gretchen Barreto. At binanggit niya na ang pangalan ni Gretchen Barreto na sinasabi niyang Alpha or kasama doon sa Alpha na ibig sabihin ay yung nasa operations. Ngayon, talagang pinagdidiinan niya na itong si Atong ang nag-uutos para sa mga pagpapatay na yan doon sa mga nawawalang mga sabungero at ito ngang si Gretchen Barreto daw ay may kinalaman. Sinabi niya pa nga na dapat itong si Gretchen Barreto daw ay tumulong na lang sa kanya at magsabi ng totoo. Dito sa ating vlog, tayo po ay wala tayong konklusyon dito. Ayaw natin
na pangunahan ang korte. May aligasyon itong si alias Totoy na ang buong pangalan ay si Julie Dondon Patidongan. Ang sinasabi niya nga, pinagdidiinan niya at firm siya sa kanyang aligasyon na itong si Atong ang talagang nag-uutos nito at may kinalaman nga daw itong si Gretchen Barreto. Pero sa ating kinauupuan, sa ating point of view, hindi natin po pwedeng bigyan ng konklusyon nito dahil unang-una hindi tayo familiar, wala tayong ebidensyang hawak, pero ang nalalaman lang natin, isa nga itong si Atong Ang sa pinakamalaking operator nitong Isabong. Yun lang ang alam natin. Pero yung mga pagpatay na aligasyon nitong si Julie Dondon Patidongan ay hindi natin alam yan. Magkakaroon pa yan, siyempre, ng mga pagdinig, magkakaroon ng mga kaso, at eto nga, ang kampo ni Atong Ang, kasama ang lawyer na si Lorna Kapunan, ay inunahan na siya mag-file ng kaso. Marami-rami ring kaso ay final against Julie Patidongan at dinidinay nga ni Atong Ang yung mga aligasyon nitong si Julie Patidongan. Saan na kami bugbog, kailangan na kami lumabas. Kailangan kami lumaban eh. Sinabi sa akin ni Brown, para maayos daw yan, bigyan ko ng 300 million. Kaya namura ko doon nagsimula. As early as February bago siya mag-file, bago siya gumawa ng affidavit. May mga telephone call kami dito eh. Actually, mapapatunayan ko sa iyo, sa inyo yan in the future. Depende sa kaso kasi, na talagang sila ang nakikiusap talaga na nag-extort talaga. Para wag daw ko idamay doon sa kaso nila. Kasi sila ang may kaso, hindi naman ako eh. Hindi ko kasi alam na aabot sa ganito ang problema kasi hindi naman kami mga salbahing tao na magpapahamak ako ng mga tao. Ansikin nyo na lang yung background ni Don na lang. Napag-usapan doon, kikidnapin ako, matutubos ako, saka papatayin ako. Hindi ko alam ang mga record niya. Meron pala sa mga murder case, may mga hold up, may pinatay para ng mga pulis yata sa Caloocan. Nakita namin na ang Don na to ay criminal. He has 3 criminal cases. Security company na tinanggal siya dahil sa sexual harassment. Noong January 2020, merong nag-file ng information for frustrated murder. Meron pa siyang charge for murder and multiple frustrated murder in Taytay Rizal, final noong March 2019. Ang Metrobank mismo, Metropolitan Bank and Trust Company mismo, ang nag-file ng isang kaso for robbery. Credible ba itong whistleblower na to? Kini-question ni Attorney Lorna Kapunan ang background nitong si Julie. At sinasabi nga na ito ay maraming kaso na nakapending sa korte at hindi nga daw maganda ang background. Of course, medyo based sa experience natin, natural na reaction yan. Kasi nga, una nang lumabas itong si Dondon or si Julie, tawagin na lang nating Dondon, una siyang lumabas sa media at nagkwento ng kanyang mga nalalaman. Ang kanyang dahilan ng paglabas ay sinasabi niya nakataya na rito yung buhay ng pamilya niya. Kaya napilitan na siyang lumabas. Ngayon, gaya nga ng sinasabi ko, wala tayong gagawing conclusion dito. I heard Atong Ang, malaki ang kanyang hinanakit dito sa naglabas. I think it was GMA 7 tungkol nga dito sa balita na to na hindi ko masyadong napakinggan pero wala man lang yatang pasubali. Kung meron man ay hindi ganun kalinaw ang pasubali na ginawa ng reporter na nagtatanong dito kay alias Totoy that time. Sa ating pananaw naman, ayaw rin naman nating makasakit sa mga taong hindi pa talaga nahahatulan ng korte at hindi pa nakakapaglabas ng mga ebidensya para sabihin natin na talagang itong si Atong Ang at itong si Gretchen Barreto ay guilty. Ayaw naman natin magsalita ng ganyan. Iba yung kaso
nitong sila Duterte. Dahil itong sila Duterte, nagkaroon naman talaga ng investigasyon doon sa Kongreso, doon sa Senado, at may mga nilabas na ebidensya. Iba naman yun. Pangalawa, itong mag-ama na to ay mga public servant na dapat transparent sila at sila ay dapat may pananagutan. Yung tinatawag nating may mga accountability. At ang sinasite lang naman natin pagka tayo ay nagdi-discuss tungkol kay Digong Duterte at itong kay Sara Duterte, hindi naman natin sinasabing guilty sila. Kailangan lang nilang harapin itong kaso. Kailangan nilang humarap sa korte. Yung kini-question nila, yung pagkakadala ni Digong Duterte sa dahig, iba namang problema yon. Iba namang kaso yon or ibang problema yon. Ibang usapin yon na dapat iresolba doon din sa ICC kung may kidnapping habang naganap. Pero yung ating sinasabi rito, wala tayong hinahatulan kung sila ay guilty or not guilty. Kailangan lang nilang humarap. Ganon din itong si Sara Duterte, kailangan niyang harapin itong impeachment proceedings na to. Not necessarily na ina-accuse natin siya na siya ay guilty na kaagad. Kaya nga, hindi rin tayo natutuwa dito sa mga senador na gustong i-dismiss ito, lalong-lalo na si SP Chis Escudero, na sa tingin natin, lahat ng kilos niya, lahat ng salita niya ay doon patungo sa pagdi-dismiss ng kaso na to, na hindi maganda. Dahil kailangan umabot ito sa trial nang malaman natin kung guilty or not guilty itong si Sara Duterte. Yun ang atin. Pero dito naman sa kaso ni Atong Ang at nila Gretchen Barreto, hindi tayo pwedeng maghatol o magkaroon ng konklusyon at this point in time dahil wala man tayo nakita pa na investigasyon dito, katulad ng ginawa dito sa investigasyon sa Kongreso at ganoon na rin yung investigasyon sa Senado dito in the case of the Dutertes. Dito kay Atong Ang, bigyan natin ng benefit of the doubt. Ayaw natin makasagasa ng tao, ayaw natin mag-conclude kung wala tayong pinangahawakang ebidensya. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Gusto lang natin, itong mga kaso na to ay mauwi sa trial ng magkaalaman. At kung sino may kasalanan ay dapat siyang managot. Although dito sa nangyayari ngayon, nakikita natin na inunahan talaga siya nila Lorna Kapunan, nila Atong Ang doon sa pagpa-file ng kaso. Alam mo, ano yan? Normal na strategy ng mga lawyers sa aking nalalaman. Para maging mas may weight yung iyong kaso, unahan mo na. Kesa naman mag-antay ka na ikaw ang ma-filean ng kaso. Medyo may ganong may ganong diskarte, may ganong strategy. But then again, kung pagmamasdan natin, yung argument, ito, pupunta na tayo doon naman sa opinion, yung aking sariling opinion. Kung titignan nating maigi, yung pananalita nitong si Atong Ang at ni Attorney Lorna Kapunan, ay medyo weak yung kanilang pinanggagalingan. Yun naman ang aking sariling opinion. At yung side naman nitong si Julie or ni Dondon, kikitaan ng firmness sa kanyang pagsasalita at kumpiyansa. Unlike dun sa side nila Atong Ang, kahit na yung isa pang lawyer na kasama niya at sila Lorna Kapunan, medyo weak yung kanilang pananalita. Yun lang ang aking personal observation. Pero it doesn't mean na ako ay naghahatol na sila nga ang may kasalanan. Yun lang ang aking observation bilang isang audience or isang miron dito sa mga nangyayari na to. Ngayon, ang sinasabi ko, kung ito ay magpo-prosper, yung kaso nitong si Dondon against Atong Ang at kay Gretchen Barreto, medyo madugo ito. Lalo na kung itong si Dondon ay makukumbinsi niya ang DOJ, makukumbinsi niya
ang mga pulis or itong si General Torre na talagang nagsasabi siya ng totoo. Medyo mabigat-bigat na laban yan para kay Atong Ang. Kung mapapakitaan ni Dondon ng mga ebidensya na magpapatibay sa kanyang aligasyon tungkol dito or laban dito kay Atong Ang at kay Gretchen Barreto. Alam naman natin na napakayaman nitong si Atong Ang at ganun na rin itong si Gretchen Barreto na napakasasarap ng mga buhay nito. Kaya ang ganitong kaso ay talagang para sa kanila ay napaka-dugo nito. Very bloody ito para harapin ito ng mga taong kagaya nila na sanay sa marangyang pamumuhay. So, mga kapatid, mga kababayan, itong mga development na to ay sana may magkaroon ng kalinawan at I hope kung alinmang partido ni Atong Ang, partido ni Dondon na nag-allege ng crime against Atong Ang, magkaroon sila ng kanya-kanyang mga ebidensya. Gaya nga na sinasabi ko, kung itong si Dondon ay makakapaglabas ng matitibay na ebidensya at suportahan siya ng Philippine National Police, suportahan siya ng DOJ, medyo maganda-ganda ang laban niya. Pero pag wala siyang nailabas, tagilid siya dito kay Atong Ang. Tagilid siya rito. But then again, yun nga, hindi ko nakikitaan ng pagiging weak itong si Dondon. Medyo porsigido siya, medyo kumpiyansa siya. Unlike nga yung nakikita ko sa side ni Atong Ang na medyo iba ang dating. Medyo matamlay. Malamlam ang mga mata ni Atong Ang. Of course, siyempre, palagay ko naman talagang kahit naman sino, may hirapan ng magkaroon ng peace of mind kung meron kang ganitong haharaping kaso. Sa side ng gobyerno, alam nyo, kung ito ay magkakaroon ng konklusyon, kung ang kaso ng mga nawawalang sabungero ay mare-resolve, finally, magkakaroon siya ng magandang resulta base doon sa mga pangyayari ngayon, another feather in the hat of PBBM. Kasi ito nangyayari at mangyayari sa kanyang term. Kung babalikan natin, isipin nyo, ang lalaki ng kaso na dumaan dito sa panahon na nakaupo itong si PBBM. Katulad ng kaso nila Senyor Aguila, yung pagkakaaresto ni Kibuloy, yung pagkakaaresto ni Digong Duterte, at itong impeachment case ni Sara Duterte. Lahat ito during the term, itong term ngayon ni PBBM. Although ang credit dito, ang talagang credit dito sa mga malalaking kaso na to, ay yung mga nag-imbestiga sa Senado. At ganoon na rin yung nag-imbestiga sa lower house. Sa Senado, alam natin kung sino nagpursige rito. Itong si Senator Risa Ontiveros. Siya ang naging lead investigator dito sa kaso ni Senyor Aguila. Siya rin ang nag-imbestiga kay Kibuloy. Siya rin ang nag-lead ng pag-iimbestiga rito kay Duterte. Kaya itong si Risa Ontiveros ay kahanga-hanga, nakikitaan siya natin ng potensyal ng isang mahusay na leader ng bansa. Dahil hindi siya nakikitaan ng ibang kahinaan ng ibang na tulad ng kahinaan ng ibang senador na kung saan ang tinitignan nila ay personality. At yung kanilang mga future plans bilang politiko ang nangingibabaw. Itong si Risa Ontiveros, si Senator Risa Ontiveros, nanindigan ito. Nanindigan ito kahit na alam niya na itong mga binabangga niya ay mga matitibay ang pwesto sa politika. Malalakas ang mga pinangahawakan,
madaming tao ang hawak, mayayaman at maimpluwensya pagdating sa politika. Pero dinisregard niya yun, ginawa niya ng tama ang trabaho niya. Ginawa niya ng tama. Yun nga sinasabi ko, yung kay Senyor Aguila, yung kay Kibuloy, kay Duterte, kay Digong Duterte at kay Sara Duterte. Mabibigat na kaso ito, malalaking kaso ito. Although, siyempre, bibigyan din natin credit dito, yung pagkaka-aresto kay Kibuloy, meron niyang kamay ng Malacanang. Ang pagkaka-aresto kay Digong, kahit hindi aminin ng Malacanang yan, may kamay ang Malacanang dyan. At itong nangyayaring impeachment, although hindi pa natin nakikita, kung ang Malacanang ay may kamay dito, hindi ko alam kung ang kilos ni Senator Chis or si SP Chis ay nag-strategize lang siya para makopo niya, para makuha niya uli yung pagiging Senate President, and then later on ay babanatan niya rin ito ng conviction. Hindi ko alam kung ganyan ang nasa isip nitong si SP Chis Escudero or kung yan ang usapan nila diyan sa Malacanang. Hindi natin alam yan. Kasi hanggang ngayon, kung tutuusin ay talagang itong si Chis Escudero nakakainis ang mga kinikilos nito. Kasumpa-sumpa ang mga kinikilos nito. Yung pag-violate sa konstitusyon, kung ano nakasulat sa konstitusyon, pagkontra sa mga legal luminaries. Doon sa mga opinion ng mga taong nakakaalam, mga knowledgeable people, mga legal luminaries, mga professor, at kung ano-ano pang mga organization na nagsasabing hindi tama ang kinikilos at sinasabi nitong si Chis Escudero. Pero pinaninindigan ni Chis Escudero yung kanyang stand. Kaya minsan naiisip ko tuloy, hindi kaya ito ay strategy ng Malacanang? Para lang makuha ni Chis Escudero yung gusto niyang manatili bilang SP or Senate President, and then later on, i-convict niya rin si Sara Duterte? Well, hindi ko masasagot yan. Pero sa ngayon, ako na mismo ang nagsasabi, lahat ng ikinikilos nitong Chis Escudero ay hindi maganda. At hindi katanggap-tanggap sa akin at sa maraming tao, marami nating kababayan dito sa Pilipinas, lalong-lalo na yung mga legal luminaries. Hindi nagugustuhan ang kinikilos nitong si Chis Escudero. At any rate, sinasabi nga natin dito, ang lalaki ng mga kasong dumadaan sa harapan ni PBBM na kung magkakaroon ng mga resolusyon lahat ito, ay napakagandang accomplishment din sa kanya at ito ay masusulat sa history ng Pilipinas na ang lalaking kaso ang na-resolve during the term of PBBM. At ganoon na rin itong pagkakawala ng mga sabungero na, by the way, nangyari ito nung panahon ng term ni Digong Duterte. Hindi ko alam kung may mga later on, may pailan-ilan pang nawala sa term na ni PBBM. Pero ang bulk nito ay, ang pagkakaalam ko, ito ay nangyari sa term talaga ni Digong Duterte. Kaya, kung ito ay magkakaroon ng magandang resulta, magkakaroon ng magandang resolusyon, may iwan itong magagandang resolusyon ng kaso na dumaan during his term. Kaya, sana itong kaso ng mga nawawalang sabungero, this time naman ay magkaroon na ng kaliwanagan, magkaroon ng resolusyon ito, at sana nga makita ang mga bangkay ng mga nawawalang personalidad na to or yung nawawalang mga sabungero to para sa katahimikan ng mga pamilya na naulila ng dahil sa trahedyang nangyari dito sa pagkaka-involve nila
sa online sabong. Kami ay nagdadasal para sa katahimikan ng pamilya at tayo rin ay nanalangin na magkaroon na nga sana ng resolusyon ito. Kung itong si Dondon ang magiging susi, sana naman ay meron nga siyang hawak na mga katibayan para naman yung kanyang aligasyon ay hindi basta-basta mapaniwalaan at makasakit ng ibang tao kung hindi naman totoo. Pero kung totoo itong aligasyon niya, sana ay tulungan siya ng gobyerno at sana i-pursue ito kung talagang merong malilinaw na ebidensyang hawak itong si Julie Dondon Patidongan. Hanggang dyan lang po mga kapatid, mga kababayan. Thank you so much. Magbabalik tayo. Thank you once again, ladies and gentlemen, for joining me today. And I hope we'll be able to see each other again in my future episodes. And for those who are just new in this channel, kindly subscribe, kindly hit the notification bell and the like button, and please do share this vlog so that we'll be able to grow our community here in my small channel. And ladies and gentlemen, thank you so much. See you later.